Magandang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po ang inyong abang lingkod, si Dr. Jonas Sharma. At ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay ang presyon sa ating dugo. Ang presyon po sa dugo ay ang lakas ng daloy at presensya ng dugo sa loob ng ugat kung saan ito ay dumadaloy. Ang tawag po natin sa ugat na ito ay artery. Ang presyon po na ito ay nagdudulot ng lakas o hina ng supply ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan upang manatili itong malusog at buhay. Kung mahina ang presyon, kukulangin ng supply ng pagkain at sustansya ang mga parte ng katawan at magbubunga ito ng kahinaan ng parteng apektado dahil sa kakulangan ng sustansya. Ang mga parte ng katawan na sensitibo sa tamang supply ng dugo ay ang utak, ang puso, ang mata, at mga bato o mga kidney. Ang mga ibang parte ay apektado rin, ngunit mas matatagalan bago sila maapektuhan kaysa sa mga parteng nabanggit na. Kapag ang tao ay nagkakaedad na, madalas may mga bara na ang mga daluyan ng supply ng dugo dahil sa pagkakaroon ng mga cholesterol plaques na tinatawag na atheroma o sa katigasan na rin ng mga ugat dulot ng pag-edad o ang tinatawag nating sclerosis. Kapag minsan pag nagsama po ang pagbabara dahil sa cholesterol plaques at ang pagtanda o pagtigas ng mga ugat, ang tawag ay sclerosis. Pag pinagsama po ito, ang tawag po dito ay atherosclerosis. Yan madalas ang inyong nababasa sa mga medical reports o minsan sa x-ray. Kung ang presyon naman ay napakataas, ang daluyan ng dugo ay madalas nasisira at ang mga partes ng katawan na dinadaanan o sinusuplayan nito ay nasisira din. Ihalin tulad po natin sa pagdidilig ng halaman. Kung ang tubig po sa loob ng hose ay masyadong mataas ang presyon, pagdating po sa halaman, madalas po ito ay nasisira dahil mataas nga yung presyon ng tubig na lumalabas. Kapag ito naman ay napakahina, madalas po ang partes o ang mga halaman na dinidiligan ay nagkukulang sa supply. Kaya madalas hindi maganda ang kanyang tubo o paglaki o hindi man kaya ay namamatay dahil sa kulang sa tubig o sustansya. Ang ugat na dinadaluyan ng dugo ay may lining po sa loob na nagsisilbing proteksyon ng ugat sa pagkasira. At makakatulong na rin po ang lining na ito na panatiliin na maayos ang daloy ng dugo. Kapag ito ay nasira, sanhi ng pagtaas ng presyon, na-expose ang layer na nasa ilalim nito at nagdudulot ng pamumuo ng dugo. Ang tinatawag po nating blood clot na maaring maging sanhi ng pagbara sa daloy ng supply ng dugo at magdudulot ng maraming sakit tulad ng atake sa puso o sa utak, ang tinatawag nating stroke, or sa bato, sa kidneys at sa mata na maaring maging sanhi ng pagkabulag ng isang tao. At iba't iba't kasama pati na minsan ang bituka o yung laman loob. Kung minsan naman, kung ang presyon ay napakataas, ang ugat na dinadaluyan ng dugo ay maaari ding pumutok. Kapag nangyari po ito sa utak, ang tawag po diyan ay hemorrhagic stroke. Kaya importante na mapanatili ang normal na presyon, mapamataas sa pamamagitan po ng gamot o mapamababa. May mga paraan po
para maibalik ang presyon ng tao sa normal upang manatili ang magandang supply ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ang normal na presyon po ay 90/60 hanggang 120/80 millimeters mercury. Importanteng mapanatili ang presyon ng dugo sa range na ito upang mapanatiling maayos ang supply ng dugo. Makuha ang tamang benepisyo ng supply ng dugo at maiwasan ang sakit na dulot ng kakulangan o kataasan ng presyon. Kung higit naman dito, ang tawag dito ay hypertension or alta presyon or mataas na presyon. Kung mas mababa naman sa range na aking binanggit na, ang tawag po dito ay hypotension or mababang presyon. Mapamababa o mapamataas na presyon ay nagdudulot ng sakit at komplikasyon. Maraming uri ng gamot ang ginagamit sa pagpapababa ng presyon kung ito ay mataas. Kung alin ang nararapat para sa iyo, ang iyong doktor ang siyang nakakaalam. Hindi po pare-pareho ang gamot na nararapat sa bawat taong may alta presyon. Kung kaya't iwasang makinig at sumunod sa sinasabi ng inyong kamag-anak, kapitbahay o kaibigan. Bagkus, mas maigi po na sumangguni at kumonsulta sa inyong pinakamalapit na doktor upang sa gayon maibigay po ang nararapat para sa inyo ayon sa inyong biological profile. Meron din namang tamang pamamaraan ng pagpapababa ng presyon ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Sapagkat madalas ito ay hindi po binababa ng biglaan. Bagkus, mas maigi na dapat dahan-dahan lamang ang pagpapababa nito. Sapagkat kapag po ito'y biglang bumaba o naibaba, ang tao po ay nagkakaroon ng mga sintomas katulad ng panghihina at pagkahilo. At kapag po ito ay nangyari, ayaw ng tao na uminom ng gamot para sa kanyang alta presyon dahil sasabihin niya, hindi ito ang tamang gamot para sa kanya. Pabayaan na lang na mataas ang presyon sapagkat normal ang pakiramdam niya rito. Mali po iyon. Kaya, maiging alamin ang presyon ninyo kung ito ay hindi normal. Kumonsulta po kayo sa pinakamalapit niyong doktor upang magawa ang tamang pamamaraan ayon sa inyong individual na kondisyon. Yan po ang aking habilin sa inyo tungkol sa pagmamanage o pag-aayos ng inyong blood pressure. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung maaari lamang po, kayo po ay mag-like, share, at subscribe na rin sa aking Facebook at YouTube channel para sa karagdagang impormasyon hinggil sa inyong kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat pong muli.